So ano, pwede nga ba magmotor habang naka-shorts ka? Pwede nga ba yung Crocs? Consider nga ba yan na closed shoes? O mamumultahan ka dyan? Naku, pag di mo alam itong mga to, malalang multa ang haharapin mo. Pero bago natin ito lang usapan na yun mga brother, napansin namin na karamihan sa inyo ay hindi pa nakasubscribe at nakafollow sa ating page at channel. Malaking tulong po ang inyong pag-like, comment, and share, lalong-lalo ng inyong pag-subscribe. Maliit na bagay sa inyo, pero malaking bagay sa amin. 2025 na, baka hindi mo pa rin alam ang tamang dress code kapag ikaw ay nagmumotor. Pag nakatsamba ka, baka malaking multa ang mapa sa'yo. Lalong-lalo na ngayon, kabit-kabila ang checkpoint dahil malapit na ngang eleksyon. Sa video na to, alamin natin ano nga bang proper dress code kapag nagmumotor. Ikaw at ang angkas mo, magkano ang multa kapag yan ay na-violate mo, at paano nga ba natin may iwasan na tayo ay maaberya o kaya magmulta. Siyempre yung una na dapat suot-suot natin, obvious na to, is a standard motorcycle helmet. Yan ay base sa Republic Act 10054 or also known as the Motorcycle Helmet Act of 2009. Nakadefine yan, hindi basta-basta helmet. Dapat yan sumusunod sa standard. Ano-ano nga ba yung mga yon? Kailangan meron yung PS or Philippine Standard Mark or kaya naman yung ICC. Galing naman yan sa Bureau of Product Standards para siguraduhin na yung mga helmet na yan ay pumasa sa standard safety check. Kasama na rin dyan syempre yung DOT at saka ECE marking sa likod ng helmet. Dahil dyan sa batas na yan, hindi pwedeng basta-basta kahit na ng helmet na lang. Yung mga nakikita natin sa kalsada ng mga substandard, nutshell, bicycle helmet, ay hindi papasa kapag ikaw na checkpoint at maaari kang magmulta. Ang multa kapag ikaw ay nahuli na hindi nagsusuot ng helmet, nahuli na ako nito mga way back 2009 yata. Ang multa dyan ay unang offense 1,500 hanggang umabot ka sa second, third, and fourth offense kung saan 10,000 ang magiging multa mo hanggang sa pagka-revoke ng lisensya mo. Ang pagsusot ng helmet, wala rin pinipiling kumbaga distansya kasi karamihan sa atin, yung mga nahuhuli, sasabihin, ay dyan lang ako, sa kabilang kanto lang ako. Basta't ikaw ay nagmotor, required po tayo na magsuot ng helmet. At hindi lang naman yan natin susuotin, katulad itong Aeromatrix ko, hindi ko lang ito basta susuotin dahil ayokong mamulta o ayokong maperwisyo sa checkpoint. Tandaan natin, pinoprotektahan ito ang masasabi natin pinaka-importante, pinaka-critical na parte ng ating katawan kapag tayo ay posibleng maaksidente. Yun na nga yung ulo natin. Kaya huwag natin masyadong tipirin yung mga sarili natin. Gumastos ka na nga sa motor mo, mag-invest ka na rin sa proper na helmet mo. Pangalawa, dapat meron tayong tamang footwear. Yan, maraming nagtatago-tago dito, lalong-lalo na yung pwede bang nakatsinelas, pwede bang Crocs, may strap naman, paano yung wala. Ito yan, i-define natin ngayon yan. Again, this is based on the LTO update na available sa website nila. Ang nakalagay talaga sa guideline base sa kanilang LTO administrative order is dapat closed shoes. Ang ibig sabihin, yung mga flip-flops or sandals at iba pang mga katulad nito ay bawal. Diyan, maaari kang mapenalize, maaari kang magmulta. At tandaan mga brother, hindi lang yung driver ang mapepenalize dyan kapag ikaw ay lumabag sa panuntunan na to. Dapat ikaw at kung sino man ang angkas mo ay sumusunod sa proper dress code, in this case, sa proper footwear na dapat suot-suot kapag ikaw ay nagmamaneho ng motor o kaya naman nakaangkas sa motor. Ang nakalagay talaga sa LTO portal is bawal ang flip-flops, ang sandals, at other equivalent footwear. O alam niyo na nasa isip ko, eto yan. Kapag closed footwear, dapat talaga yung buong paa mo covered. Yung sa dulo ng heel mo hanggang dun sa sakong mo, dapat yan covered talaga. At yung mga nakikita nating mga Crocs type, alam niyo na yan, di ba? Yung sinelas type na may mga butas-butas, sasabihin natin technically closed shoes yun. Tapos lalong-lalo na yung walang backstrap, ibig sabihin open lang siya, wala yung magse-secure ng pinaka-Crocs dun sa paa mo, bawal yun. Ang tanong, brother, paano yan? Meron akong Crocs type dito, pero meron namang backstrap. Technically, it falls under dun sa closed footwear kasi from the heel naka-cover hanggang dun sa parte ng ankle mo, nung sakong mo covered. But unfortunately, ito yung mga masasabi nating gray areas pagdating sa mga batas na ganito na yung ibang nag-checkpoint sa'yo, papayagan ka, yung iba naman hindi. So ang sagot ka dyan, huwag ka na makipagsapalaran. Kung ikaw naman ay mayroong sapatos at magmumotor ka, mas maigi na rin talaga na sapatos na mismo ang gamitin mo kaysa kakabaka-baka dahil yung open Crocs ang gamit mo tapos may strap lang sa likod, hindi mo alam kung
sisitahin ka ba or hindi. Bawal din yung tinatawag na hairnet stockings para sa paa. Alam niyo yung mga sinusuot na katsinelas ka, tapos susuotan mo ng parang hairnet pero sa paa. Technically, it's not a footwear, it's just a cover, so bawal din po yun. Pag ikaw ay nahuli dahil lang sa hindi ka nagsapatos habang ikaw ay nagmamaneho ng motor, ang unang offense mo niyan, 500 pesos hanggang sa umabot ka ng 1,000 at possibly ma-revoke pa yung lisensya mo. Napakalaking hassle. So, base sa updates ng LTO mga brother, ang talaga namang required lamang, yung talagang dapat sundin mo na suot-suot mo habang tayo ay nagmumotor ay helmet at saka closed shoes. Yun yung talagang non-negotiable ika nga. Kapag wala kang helmet, kapag ikaw ay nakatsinelas, sigurado mape-penalize ka, sigurado magkakaroon ka ng offense. But other than that, the rest are optional. Ano-ano yung mga ibig sabihin? Yung riding gloves natin. While it is truly handy, talagang mapoprotektahan tayo, at saka syempre, hindi rin masyado maagikabukan yung mga kamay natin, hindi po yan required. At the same thing with jackets. Kung ikaw naman ay nagmamaneho ng walang jacket, okay lang po yun. Yes, a jacket would definitely give us additional layer of protection, pero in terms of checkpoint purposes, hindi siya required. Yung susunod na optional din lang is pants, pantalon. Yes, mga brother, nagiging controversy din yan kasi maraming mga chismis na nagsasabi na bawal magmaneho ng naka-shorts, na dapat ikaw ay naka-pants daw, dapat talagang covered yung hita mo, yung binti mo, o kung anumang pants yan, basta dapat naka-pants ka. Mali po yun. Una, advantage talaga kapag ikaw ay naka-pants, lalong-lalo na yung mga proper riding pants, yung mga may padded na, yung iba naman leather, yung iba naman mesh type, basta merong certain layer of protection, mas advantage yun para sa'yo in case lang magkaroon ng aksidente, at least meron kang layer of protection na maasahan. Pero ulitin ko, hindi po yan required. As of right now, walang LTO memorandum or LTO order na nagsasabi na bawal magmaneho ng nakamotor habang ikaw ay naka-shorts. So again mga brother, this is based on the LTO portal update. Ang link po ng sinasabi natin ngayon ay nakapost sa comment section at saka sa description ng video na to, you can review it for yourself. If in case lang nasisitahin ka, bakit ka naka-shorts, bakit ka walang jacket, bakit ka walang riding gloves at titikitan ka, sabihin natin at ipaliwanag natin ng maayos na hindi po yan required in terms of them conducting the checkpoint na may kinalaman sa ating proper motorcycle gear or proper dress code kapag nagmumotor. Pwede mong i-print ito at pwede mo rin namang ipakita sa tao or authority na sumisita sa'yo. Reminder lang mga brother ulitin ko lang, hindi porke hindi required ng LTO ang isang dress code ay hahayaan mo na lang at kumbaga hayahay ka na sa pagmamaneho. Ang lagi nating iisipin, secondary na lang or third na lang yung ay baka mahuli ako, baka magmulta ako. Dapat ang lagi nating iisipin is yung safety natin at saka safety ng angkas natin. So syempre kapag naka full gear ka, mas maigi dahil mas protected yung sarili mo at yung angkas mo. Dahil tandaan mo, meron pa tayong uuwian ng mga mahal natin sa buhay at pamilya natin na naghihintay sa bahay. So sana nakatulong itong video na to sa pag-clarify kung ano nga ba dapat ang dress code na maaari sa ating sitahin, ano nga ba ang dress code na dapat nating sundin kapag tayo ay nakamotor para iwas disgrasya, iwas multa, iwas aberya. Ano pang mga updates at clarifications ang gusto nyong malaman sa ating mga future videos mga brother, lalong-lalo na pag may kinalaman sa mga LTO rules and regulations? I-comment mo yan sa baba at yan ang mga pag-uusapan natin para makatulong at may bahagi sa iba't ibang mga brother natin. Para hindi magpahuli sa mga ganitong updates, news and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. See you next video mga brother.